Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos, ang Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan." Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, "Matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon," at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw namin taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Huwebes po muli tayo nagkakasama at ngayon po ay kapistahan ng isang sikat din na santo ng ating simbahang Katolika, si San Agustin. Saint Augustine, isa pong obispo at pantas, Doctor of the Church. Pantas ng simbahan. Siya pag sinabi, happy fiesta po pala sa mga kapatid ho natin na ang patron ay si San Agustin, mga seminaryo, kongregasyon, mga parokya, mga syudad, no? Happy fiesta ho sa inyong lahat na ang patron ay si San Agustin. Pero ito pag sinabi natin San Agustin, parang naalala natin si San Pablo, no? Anong pagkakatulad nito kay San Agustin?
Sabi natin na ito ay dating makasalanan. Si San Agustin ay namuhay ika nga ay nabuhay sa isang makasalanan, makamundong buhay. Bago siya nagbalik loob, bago niya niyakap ang Panginoon. 33 years old nung siya ay nabinyagan at siya ay naging Kristiyano. Siya ay bininyagan ni Saint Ambrose nung siya ay 33 years old. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. Di ba? Parang ang ganda nitong ang ganda nitong paalala, inspirasyon, that yung conversion, yung transformation is always available for us. And it will never be too late for all of us. Na araw-araw, wala yan sa edad, wala yan sa timing, kung kailan, pangbabago na ba ako ngayon? Siguro next month na lang, siguro next year na lang. You have to prepare yourself because every day, God can always change your life. God can always change you. God can always make you His again. His child again. Handa mo ang sarili mo. Kayang-kaya kang baguhin ng Diyos. At ito na nga po si San Agustin. Siya ay binago ng Panginoon. Kaya yung ating ebanghelyo ngayon, ang paalala, lagi kayong magbantay. Lagi kayong maging handa sapagkat hindi ninyo alam ang araw, pagparito ng Panginoon. Pag sinabi natin pagparito, mga kapatid, hindi lang po ito tinutukoy yung pagdating ng wakas ng panahon, yung paghuhukom, yung gugunawin ng mundo, yung pagdating ng kamatayan, hindi nga alam kung kailan. At I believe, wag lang ho natin tignan yung katagang lagi kayong maghanda, maghintay. Hindi lang maghanda at maghintay sa mga problemang darating, sa kamatayang siguradong darating din, sa mga pagsubok at paghihirap na darating. Mga kapatid, hindi lang yun. Araw-araw, paghandaan mo rin ang mga new blessings, ang mga bagong blessings and graces to come. Di ba nga, ibig sabihin ay, be positive naman sa buhay. Yung disposition natin sa buhay, na kung kahapon ay hindi ikaw ang napili, hindi sa'yo naibigay, hindi mo nakuha, dapat pagising sa umaga, maganda dapat ang ating pag-asa at pananampalataya pa rin. Baka this time na. Baka ngayon na. Kaya nga ho mga kapatid, maganda yung buhay ni Saint Augustine. Pagkatapos siyang baguhin ng Panginoon, hindi natapos doon. Siya'y nagpakadalubhasa. Kaya nga siya ay naging tinawag din na pantas ng simbahan, Doctor of the Church, naging obispo. Higit 500 homilya ang kanyang nagawa daw. Siya ay naging writer din at siya'y kinonsider na naging founder ng monastic life sa Western Church. Sa West. Kaya ibig sabihin, nung binago si San Agustin, nung binigyan ng second chance, si San Agustin, ay hindi naging sapat na ako'y nabinyagan na, ako'y naging Kristiyano na, hindi. Inayos niya ang buhay niya, ginalingan niya ang buhay niya. This time, ginamit na niya ang kanyang buhay, ang kanyang talento, ang kanyang talino, siguro pati ang kanyang yung kanyang kakayahan din, sa mabuti na, sa maganda na. So, kapag tayo ay binigyan ng second chance, isipin natin mabuti. Ano ba bang magagamit ko para maging mas maayos na ang buhay ko? So, use not only the time that you still have, use not only the opportunity that you still have, but use your knowledge, your skills, your talents, kung paano ka pa makapaglilingkod sa Panginoon. Kung paano pa mapupuri ang Panginoon. Kaya, ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Maging matalino at maging tapat kayong alipin. Maging matalino at tapat. Wise and faithful. Para pag dumating ang ating Panginoon, mapapalad ang mga aabutan daw na gumagawa ng mabuti. Mapalad ang aliping iyong kapag dinatnan siyang gumagawa ng mabuti ng kanyang Panginoon. Blessed are you. Mga kapatid, hindi naman sinabi na mapalad ka kapag inabutan ka ng Diyos na sikat na, mayaman na,
kapag ikaw ay maimpluwensya na, kapag inabutan kang ikaw na ang leader, ikaw na ang nakapwesto, hindi ho. Ang sinabi lang ng Panginoon, mapalad ang aliping aabutang gumagawa ng mabuti, ng tapat, at matalino sa paggawa ng mabuti. Naku, may naalala ho ako. Noong nakaraang buwan nakasagsagan ng bagyo, ako ay kinabahan dahil nagkaroon ng problema sa aming lugar, sa Liberisa. Diyan kakapiesta lang ho pala namin, happy fiesta sa aking mga kapatid dyan sa Our Lady of the Assumption Parish sa Liberisa. Pero yung minsan ho ay binabaha ang palibot namin. At nung nakaraang buwan ho ay talagang pati may mga tumutulo na. Kasagsagan ho namin ang nobenaryo kay Saint Charbel, isa hong Maronite monk, saint, na tinatawag na maraming himala ang ina-associate sa kanyang kabanalan at panalangin. Sabi nga ng simbahan ay, according to the accounts, next to Mama Mary is Saint Charbel sa pagpapanalangin. Sa pamamagitan ng mga panalangin nila, nagkaroon ng maraming accounts ng himala. So, nung time na yon, nagnunubi na kami kay Saint Charbel, tumutulo ang aming simbahan, ako'y wala pa, pinadalang na ng aking staff. Ang mga pictures, naku, tumutulo, sabi ko, Saint Charbel, kung talagang ikaw ay totoo at mapaghimala, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na tumigil ang ulan at mawala yung mga sira at tulo sa aming simbahan. Abaho, nung umuwi ako, nagulat ako. Tumigil ang ulan, wala akong tumutulo. Kahit nung umuulan, wala nang tumutulo. Sabi ko, himala yata talaga. Totoo nga si Saint Charbel. Lumapit to ang aking staff, si Bien at si Kuya Roldan. Father, tinapalan po namin ng trapal, kaya hindi na po tumutulo. Akala ko pa naman ay himala na talaga. Yung pala sila'y umakyat sa bubong, tinapalan nila, nilagyan nila ng aming lumang tarpulin, yung bubong, dinaganan muna, pansamantala. Kaya pala hindi na tumutulo. Nagtawa na lang ho kami. Pero habang binabasa ko ang ebanghelyo ngayon, naalala ko sila. Mapalad silang inabutan na gumagawa matalino at matapat. Hindi ho sila ang nasa pinakamataas na posisyon kung tatawagin natin. Pero nagawa nila ang maging matapat, mahusay at matalino. Mga kapatid, sa araw na ito, hilingin po natin sa Panginoon na sana tulungan niya ho tayo na huwag tayong makalimot gamitin ang anumang talino, kahusayan, higit sa lahat kabutihang ipinagkatiwala niya sa atin. Huwag tayong maghintay lamang na tayo ay mailagay na sa pinakamataas at pinakamagandang pwesto o titulo. Dahil araw-araw, ito naman ang hahanapin ng Panginoon. Anytime siyang dumating, anytime niya tayong harapin. Ang dasal natin, sana kami ay masama sa mga ituturing at tatawagin mong matalino at matapat na alipin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa bawat pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang maging katulad ni San Agustin. Hindi lang namin antayin na kami ay iyong patawarin. Hindi lamang namin antayin na kami ay matutong magbago. Pero higit sa lahat, tulungan niyo po kami na araw-araw gamitin namin sa tama, maganda at mabuti ang anumang ipinagkakatiwala mo pa sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong naging tamad at nakalimot kami. At Panginoon, tanggapin niyo po ang aming abang kaalaman, kakayahan, at kabutihan. Narito ang iyong tapat at matalinong alipin. Amen.